Katulad nito, mga kababayan, ano yung sunod, Ken? Dito tayo. Alam nyo, mga kababayan, ito na. Dahil sa inilabas, mga kababayan, ni Madriaga na si Sara daw ay tumanggap ng pera mula sa droga at sa pogo, ngayon, iimbestigahan ng Kongreso itong campaign donation ni Sara, mga kababayan. Halaka, patay kayo dyan. Campaign donation ni Sara ay iimbestigahan ng Kongreso kung saan galing at totoo nga ba. Ito hindi pa nga na-file sa ombudsman ang kaso ni Madriaga, iimbestigahan na ni Bini Abante. Ito. Wait lang mga kababayan, lakasan ko lang. Office of the Ombudsman. Ito na. Nanawagan sa House of Representatives at Office of the Ombudsman si Manila 6th District Representative Benny Abante na imbestigahan ang mga akusasyon ni Ramil Madriaga hinggil sa umano'y anomalya sa campaign donations ni Vice President Sara Duterte. Patay! Base sa mga report, sinasabing nakasaad sa sinumpaang salaysay ni Madriaga na pinondohan ng mga pogo operator at ilang drug lords ang pangangampanya ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Patay! Congressman Abante, Ala. seryoso ang mga aligasyon ni Madriaga na sinasabing bagman umano ng mga pogo operators at drug lords. Nako! Kita nyo mga kababayan, Diyos ko, asan ba yung ano na yon? Affidavit daw na pinunduhan daw ng mga drug lords at pogo itong campaign donation ni Sara noong 2022. Patay kang bata ka. Nako, sabi ko nga sa inyo, itong mga inaaway ni Sara, yung mga binababoy ni Sara nung eleksyon, kung naalala ninyo, pumunta siya ng Maynila, tapos sinamahan si Isko, tapos ngayon si Isko sinabihan niya plastic daw ang mga taga Maynila, nakakapagod daw kasi mga plastic daw ang tao sa Maynila. Totoo yan! Gusto nyo makita? Gusto nyo marinig? Sabi ng isang DDS, ano daw pinaglalaban ko? Pinaglalaban ko, ma'am. Yung kapakanan niya kasi bobo siyang naniwala sa kay Sara. Yan yung pinaglalaban ko. Ito mga kababayan, kita ninyo kung paano ginawa ni Sara na babuyin si Bini Abante noong midterm election. Si Bini Abante nag-ipon ngayon. Paiimbestigahan ni Bini Abante itong mga aligasyon ni Madriaga. Naku po, mga kababayan. Ulitin ko ito. Nanawagan sa House of Representatives at Office of the Ombudsman si Manila 6th District Representative Benny Abante Patay. na imbestigahan ang mga akusasyon ni Ramil Madriaga hinggil sa umano'y anomalya sa campaign donations ni Vice President Sara Duterte. Base sa mga report, sinasabing nakasaad sa sinumpaang salaysay ni Madriaga na pinondohan ng mga pogo operator at ilang drug lords ang pangangampanya ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Patay! Ni Congressman Abante, seryoso ang mga aligasyon ni Madriaga na sinasabing bagman umano ng mga pogo operators at drug lords. Sinasabing dating nagsilbi si Madriaga bilang security aid ni VP Sara nung siya pa ang mayor ng Davao City at nagtrabaho rin umano bilang intel agent ng mga Duterte. Nako. Sa ngayon ay nakakulong siya dahil sa kasong kidnapping. Nako, Diyos ko! Ayan na nga. Paiimbestigahan na ni Bini Abante. Nako, ito na, Diyos ko. Hindi naman takot ang mga NPA mag-live. Ano daw? Hindi takot ang mga NPA mag-live? Parang si Harry Roque, tignan nyo. NPA, kung saan-saan address lumilipad. Parang si Bato de la Rosa. NPA na rin, no permanent address. Ayan yung mga NPA. Kung anong ginawa ni Sara kay Bini Abante, sinusuklian na ni Bini Abante ngayon. Naku po. Kung alam nyo lang mga kababayan kung paano babuyin ni Bini Abante ni Sara si Bini Abante. Nako, Diyos ko. Ngayon, bumabalik na si Bini Abante naman. Ala, paiimbestigahan daw. Hala, Diyos ko po. Kasi ang sabi nga dito ni Madriaga, galing sa pogo at sa droga ang campaign donation ni Sara. Naku po, nakakapagtaka lang talaga, Diyos ko.
Tapos meron pang kontraktor. Tumanggap din si Sara mula sa kontraktor. Di ba? Ala, Diyos ko mga kababayan, ako, paiimbestigahan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, kung gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, dapat tutulungan ka ng mga tinutulungan mo. Pero ano bang ginawa ni Sara kay Bini Abante sa Maynila? Ayon, si Bini Abante naman, ang bumabawi. Ito Sara, Bini Abante sa Manila. Tignan nyo kung anong ginawa ni Sara noon, no? Sa ano niya? Sa rally doon sa Maynila. Tapos binababoy niya doon, galit na galit yung anak ni ano. Saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan. Hanggang siya ay mamatay. May ba? Ganyan saksak niya doon sa bibig niya. So could you imagine kung ano yung state of mind ng pangalawang pangulo? Nakakatakot. Pinky, siguro lahat. Yan, si Chua yan. Si Bini Abante naman. Wait lang ha mga kababayan, hanapin ko lang. Kung anong ginawa ni Sara kay Bini Abante. Ayan. Sara, binaboy si Bini Abante. Grabe talaga mga kababayan. Yung ginawa niya nung eleksyong 2025 midterm. So wait lang ha mga kababayan. Ayan na. Wait lang kasi nawala yung ating internet. Naglalag ba tayo mga kababayan? Okay naman. 'Di ba isaksak daw sa bunganga ni Joel Chua yung apple hanggang sa mamatay. Kita mo yan mga kababayan? Diyos ko po. Hindi ako nakaano Diyos ko po naman, mga kababayan. Tapos, nung sumama siya kay... Alam nyo, sa totoo lang, ang ganda nung campaign ni Isko. Kasi, yung ginawa ni Isko doon, si anak ni, si... Tawag dito, Atienza, si Che, tapos si Isko. Ang ganda ng pangangampanya nila. Nagulat si Isko, biglang umakyat si Sara sa stage, binababoy lahat ng kalaban ni Isko. Tapos ending, si Isko naman ngayon ang pinag-initan ng mga binababoy ni Sara. Tapos ending, sabi ni Sara, si Isko daw plastic. Mga taga Maynila daw plastic. Ito, Sara, taga Maynila, plastic. Kita nyo yan, mga kababayan. Ikaw na kung anong mga taga Manila. Uy, grabe ka plastic ang mga tao. Mga tao daw sa Manila, plastic. Ikaw na kung anong mga taga Manila. Uy, grabe ka plastic ang mga tao. Ikaw na kung anong mga taga Manila. Tila mas lumulog. Hindi kasi ako plastic na tao. Senator Alan Cayetanos na PDP. Halos ang umunay paglus 20, di na rin napigilan ang anong size raw ba ang yung PDP? Diba? Kita nyo mga Nakasa namang kababayan. tinawag po na plastikan at gamitan lang daw ang itim political. Hindi kasi ako plastic na tao. Kita ninyo mga kababayan. Ikaw na kung anong mga taga Manila. Ikaw na kung anong mga taga Manila. Uy, grabe ka plastic ang mga tao. Ikaw yun. Ikaw na kung anong mga taga Manila. Uy, grabe ka plastic ang mga tao. Grabe ka plastic daw ang mga tao. Kaya Sara, wag kang umasa sa 2028 kung may boto kang makuha sa Maynila. Actually talaga, mga kababayan, ang Maynila talaga, sulit talaga kay Marcos yan. Wala ka talagang botong makukuha dyan. Maniwala ka sa akin, Sara. Simula nung naging vice president ka, wala kang nagawa sa Maynila. Yun ang katotohanan. Simula nung nanalo si Sarang vice president, ni isang tirik ng kawayan sa kalsada ng Maynila, wala si Sarang nagawa. Totoo yan.
Tapos pumunta siya doon ng midterm election, binaboy si Joel Chua, binaboy si Bini Abante, binaboy pa si, pati dumating pa siya ng Batangas, pati si Jinky Luistro, binaboy niya doon. O, tignan mo ngayon, nanalo ba yung mga manok niya? Lahat talo. Bini Abante, binaboy niya, nanalo. Joel Chua, binaboy niya, nanalo. Jinky Luistro, binaboy niya, nanalo. Diba? So yan ang katunayan mga kababayan na wala ng alindog. Yan ang katunayan mga kababayan na wala ng taong naniniwala sa kanya. Kasi bakit? Binababoy niya. Pero yung konsihal ba yon na tumakbo sa Pasig na nagjo-joke, hindi nila tinanggal nila, pero si Sara nangampanya doon, pinagbabastos yung mga politiko, mga politician. Kaya nga binanatan siya ng anak ni Bini Abante, si Princess Abante, yung spokesperson ng Congress. Diyos ko, ang bastos talaga yan, sa totoo lang, mga kababayan. Kaya, tignan nyo, binaboy si Bini Abante, yung manok na kinampihan niya doon, hindi nanalo, si Bini ang nanalo. Si Joel Chua, binaboy niya, si Joel Chua nanalo. Diba? Sabi ko sa inyo, ang mga tao kasi sa Maynila, alam nila yung katotohanan. Bakit ka buboto ng isang politiko na puro lang naman utak nasa Davao? Yeah? Kung ikaw, botante ka, tanungin kita, buboto ka ba ng isang politiko na kapag nanalo, nandun lang lagi sa Davao? Malamang ako, buboto ako ng politiko yung mabilis kaming serbisyuhan Bumoto ka tas uuwi ng Davao. Katulad ngayon, nanalo siya Vice President. Saan siya nag-duty? Sa Dahig. Di ba? Tanong ko kayo, Vice President siya sa Pilipinas. Pero saan siya nag-duty? Andun sa Dahig. Nasa tatay niya. Tumatanggap ng sahod. May kasama pang bodyguard yan. Tapos tatakbo ng presidente sa 2028, iboto mo? Sige nga, Vice President ka sa Pilipinas, tinaguri ang Vice President. Di ba? Tinagurian kang Vice President. Tapos, ang tanong, anong nagawa mo sa Pilipinas? Nga. Ang nagawa ni Sara sa Pilipinas, marami. Huwag kayong magalit sa akin, totoo yan. Ayaw kong maging bias. Unang ginawa ni Sara, nung nanalo siya, dumikit kay BBM, sa kalagitnaan, nag-traidor. Yan ang nagawa niya. Pangalawa, pagkatapos ng traidor, may nagawa si Marcos maganda, sinisira niya. May naitayo si Marcos na maganda, pinupuna niya. Nabisto ni Marcos ang korupsyon, pinagbintangan niya. Ngayon, si Marcos, tahimik nagtrabaho, sinira niya ng sinira, pero siya abroad ng abroad. Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan, lalong-lalo na sa mga DDS na nanood sa akin, magbigay kayo ng isang proyektong nagawa ni Sara simula nung nanalo siyang Vice President. Isa lang. Isang proyekto lang. Sige, mga kababayan, kahit DDS ka, mag-comment ka, anong proyektong nagawa ni Sara? Isang proyekto lang na napapakinabangan ng bayan. Project na napapakinabangan ng bayan. Libro. Walang kwenta yung libro. Ako, nung elementary ako, 12 libro ko. Yung iba, pinandampot ko lang sa tae ng aso. Yung libro niya, makikita ninyo, balang araw, nandun sa Dilpan. Binalot ng tinapa. 'Di ba? Bukod sa libro, wala. Ibuboto mo, Presidente, 2028. Nagtanim ng puno. Napapakinabangan nyo ba yung punong tinanim niya? 10 years pa yun bago tumubo. Ang tanong, tumubo na ba? Baka nga namatay pa. Diba? Namimigay ng lugaw. Hindi naman niya pera yun. Pera ng gobyerno yun . Maskin isang project, wala . Ngayon, tanungin ko kayo mga taga Maynila. Binoto nyo si Isko dahil may napatunayan.
May naipatayong building, may pabahay, may kondominium, may tundominium, nilinis ang Maynila. Tinanggal ang basura sa mga estero. Tinanggal yung mga tindahan sa bangketa. Ginawa niyang buhay ang Maynila. 'Di ba? Ngayon si Sara, ibubuto mo kasi buti pa nga si First Lady Lisa Araneta Marcos merong Pasig Esplanade. Diba? Si Sara, putang ina libro. Diba? Si Isko, binoto mo sa Maynila dahil may napatunayan, may resibo, may nagawa. At may gagawin pa. Si Sara, ibuboto mo sa 2028 dahil anong rason? Do you think ang Visayas, ang Cebu, ibuboto pa siya? Utot niya, kulay blue. Ang Cebu, nung binaha, nasaan siya? Nandun siya sa Quezon Province, nag-outing. Ang Cebu, nung nilindol, nasaan siya? Dumating, dumiretso sa mga patay. Hindi niya inisip na may mga buhay pa siyang pupuntahan. Ayusin niya dapat yung mga wire na nasira, yung mga bahay na natambakan. Doon siya sa mga patay na binurol, pumunta. Do you think ang taga Cebu buboto sa kanya 2028? Lo mo day. Kung ako sa iyo, magawa ka na sari-sari store. Di ba? Yan lang naman ang napakasimple Ibuboto mo si Isko kasi may nagawa, may napatunayan, may resibo. Ibuboto mo si Sara sa 2028 dahil anong ibig sabihin ng ICC? Crimes against humanity. Tanga, International Criminal Court yon. Kung hindi ba naman tanga? Ano daw ibig sabihin ng ICC? Crimes against humanity. International Criminal Court yun, day. Diba? Alam nyo, mga kababayan, hindi to sa paninira. Kasi hindi lang naman ako ang Pilipinong may tainga, may mata, at may nararamdaman. Si Sara Duterte, pag tumakbong presidente yan sa 2028, isa lang naman ang tanong, anong rason bakit mo siya iboto? Ano bang nagawa niya? Magbigay ng isang proyekto na napakinabangan ng tao. Pag walang maipakita, wag nyo nang iboto. Di ba? Kung si Risa Hontiveros at si Sara ang maglaban sa 2028, dalawa lang yan. Anong nagawa ni Risa? Napakulong si Kibuloy. Napatakbo si Harry Roque. Napakulong si Alice Go. 3. Napatigil ang Pogo. 4. Si Sara. Anong panlaban ni Sara sa nagawa ni Risa? Sige nga. Wala. Yan dapat ang utak kasi ng ng butante, yan dapat ang unahin ninyo. Ibuboto mo siya kasi may nagawa. Huwag mong iboto kasi anak siya ni Digong. 'Di ba? Anong kinalaman sa anak siya ni Digong? Yayaman ka o unlad buhay mo, matigil ang matigil ang mafia, matigil ang sindikato. Madadagdagan pa. Iboto ko si Sara sa 2028 dahil manununtok pa siya ng 100 sheriff. Kita mo yan? Iboto ko si Sara Duterte sa 2028 pagka-presidente dahil magnakaw pa siya ng maraming confidential funds. Iboto ko si Sara sa 2028 dahil doon siya mag-duty sa dahig. Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ay ewan ko sa inyo. So yun lang po mga kababayan, yung ating live. Mamaya, ito na nga, pag-uusapan natin mamaya mga kababayan, mga 9:10 or 9:20, itong patungkol kay, basta mamaya. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Ako si Bini Abante, iimbestigahan ang mga donation campaign ni Sara kasi galing daw ito sa Pogo at sa droga. Patay ka dyan.
So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.